Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y Kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang mang-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa-isa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila. Ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin. At nang mapasa atin ang kanyang mamanahin, kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Isang mapagpalang araw po siyang lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ang atin pong Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga
bahagi ng Ebanghelyo ni San Marcos ang pagtutol ng Panginoon sa mga iba't ibang mga ginagawa ng mga namumuno. At ang mga namumuno ay mayroon pong iba't ibang klase. Dito po ay nabanggit sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, verse 1 sumusunod, punong saserdote, mga iskriba, matatanda ng bayan. Ang pagtingnan po natin dito, hindi lang po ganyan. Mayroon pong iba't ibang grupo na mga Parisiyo, mga Essenes, mga Sicarios o Sicariote, mga iba't ibang grupo na kung saan sila ay nagpapahayag ng kanilang kapangyarihan sa mga tao. Ang makapangyarihan ay ang nagsuporta sa Roman Empire. At ito po yung una sa lahat, si Pilato, na siya yung gobernador noon sa Israel. At yung mga namumuno na 4 na mga hari na sila si Herodes at iba pa, na sila ay nagpapahayag ng kapangyarihan, pero ang kanilang kapangyarihan ay nagmula sa isang Caesar o isang malaking kapangyarihan. At ang taga-suporta ni Herodes, mga Herodiano, ay yung mga nasa mataas na bahagi ng lipunan, mga negosyante, mga may-ari ng malaking lupa, at mga kilalang mga tao. At mayroon ring tinatawag na matatanda ng bayan, elders. Pero hindi sila matatanda. Tinatawag sila matatanda sapagkat sila yung grupo na bahagi ng tinatawag na mamayan na nagkatipon o Sanhedrin. At parehas sila sa mga opisyal at sila yung magtipon-tipon upang ipahayag nila ang kapangyarihan na kanilang pinapairal. At may mga iskriba. Itong mga iskriba, sila yung nag-aaral tungkol sa tradisyon ng mga Hudyo na mayroon pong 3 tradisyon. Unang tradisyon ay tinatawag tradisyon ng kautusan na tinatawag ng Torah. Pangalawa, ang tradisyon ng mga turo ng mga propita na tinatawag ng Nebiim. At pangatlo, ang tradisyon ng mga kasulatan na tinatawag nilang Ketubim. Kuminsan ito tinatawag mga aklat ng karunungan. At itong 3 na tradisyon ay siyang pinapairal ng mga eskriba na ito lang ang dapat sundin at isabuhay ng isang Hudyo. Kapag hindi na isinabuhay ito, sila ay tinuturing na hindi tunay na mga Hudyo at hindi sila sumasang-ayon sa sistema. Akala nila lahat ay nasinto na sa kanilang kapangyarihan. Akala nila sila na ang pinakapopular. Ang akala nila, hawak nila ang mayridad ng kapangyarihan. Ang akala nila sila ang laging panalo. Ang akala nila sila ay laging sinusuportahan ng mga tao. At ang akala nila sila ay laging dapat sundin sapagkat sila lang ang mga makapangyarihan. At akala nila hawak na nila ang lahat. Hawak nila ang kapangyarihan at katanyagan. Akala nila hawak na nila ang bet. Dumating si Jesus. Hindi pala hawak nila ang bet. Hawak nila ang kanilang pansariling ambisyon. At dahil doon, ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa kanila ng katotohanan. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos na naghahari ito ng may pag-ibig, naghahari para sa katarungan, naghahari para sa katotohanan, naghahari para sa kapayapaan, at naghahari para sa lahat ng tao na
kung sino yung mga mahirap at walang kapangyarihan ay siyang tunay na minamahal ng Diyos. Kaya ayaw ng mga iskriba, ayaw ng mga elders o matatanda ng bayan, ayaw ng mga pinunong saserdote ang ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay tumututol sa kanilang mga pangungurakot, sa kanilang mga ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanilang ginagawa na hindi mabuti para sa lahat ng tao. Kaya ang ating Panginoon ay gumawa ng pagtutol at ang pagtutol ay sa salita ng ating Panginoong Hesus, liganot. Pero dahil ang ating pong Ebanghelyo at ang aning unang pagbasa ay nakasulat sa Koinoko na Griego, sa Koinoko na Griego, ito po ay katanyelo, na nasali naman sa Latin, denunciare, o sa ating salita, pagtututol. Tumututol ang ating Panginoon, pero ang kanyang salita ay iba. Gumawa siya ng kwento. At ang kwento ay tinatawag na talinghaga o parabol. At ngayon, ang kwento tungkol sa kasaysayan ng Israel ay ginagawa niya na mayroong may-ari nagtanim ng ubas at binakuran niya ito, gumawa ng pisaan ng ubas, nagtayo ng mataas na bantayan, at ito ay iniwan niya at pinagkatiwala sa mga kasama. Itong mga kasama, ito yung grupo ng mga namumuno at namamahala sa Israel noon, na walang ibang tinitingnan ang kanilang bulsa. Sobra ang kanilang pangungurakot, sobra ang kanilang pagtingin sa sarili. Sila po ay mahambog o mataas ang kanilang kapritso at pagtingin sa sarili. Kaya, sinabi ng itong mga kasama noong panahon na ng pitasan, ang ibig sabihin ng panahon ng pitasan ay panahon ng pagbabago na dapat sila'y babalik at lalakad sa daan ayon sa paghahari ng Diyos. Ang ginawa nila, gaya ng ginawa ng mga Hudyo sa mga propita, pinapatay. Yung iba, itinataboy. Yung iba, kung ano-anong mga karahasan ng ginagawa sapagkat ayaw nilang tanggapin ang mga turo ng propita. Ayaw nila ang pagbabago sa kanilang katayuan. Ayaw nila ang lahat sapagkat gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa talinghaga ngayon na kanyang anak na, itong may-ari ng ubasan, ito po ang Diyos na Ama, ay kanyang anak na ang pinapunta. At ano pong ginagawa? Pinatay siya. Ganon din ang gagawin nila sa ating Panginoong Hesus, patayin sila. Ngunit dito sa ating Ebanghelyo ngayon, hindi nila nagawa sapagkat natakot sila sa mga tao. Dahil kahit ang sinabi ng Panginoon ay para sa kanila, natatakot sila dahil ang mga tao ay nakasandig sa mga salita ng Panginoong Hesus. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon, ang batong itinatakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ang ibig sabihin dito, mag-iba na. Gumising na ang lahat ng mga Hudyo, ang taong bayan, at yung mga akala nila, hawak nila ang mayoriya. Akala nila, hawak nila ang kapangyarihan at katanyagan. Akala nila, hawak nila ang kayamanan. Akala nila, hawak nila ang gobyerno. Akala nila, hawak nila ang bit. Yun pala ay hindi. Sapagkat nariyan ang Panginoong Jesucristo na siyang nagtuturo tungkol sa tunay na pagbabago. Pagbabago na kung saan isentro ang Diyos sa buhay. Nagtuturo na kung saan katotohanan at dapat ang ating katapatan sa Diyos ay napapahayag sa ating
pagsasaksi sa katotohanan at katarungan na kung saan ang lahat ay magkakaisa para sa kapayapaan upang maibuklod ang tunay na sambayanan ng Diyos at hindi ang sambayanan ng mga kurakot at ng mga masamang tao, bagkus ang itayo ay ang mga taong nananalig, naglalakad at nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yon ang gusto ng ating Panginoon. Yung sinasabi ng ating Panginoon, ganito rin dapat sa ating panahon. Dapat tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos at ating isabuhay ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos at ang paghahari ng Diyos na napahayag sa buhay na may pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at may pagmamahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili upang ipairal ang panibagong bayan na nasentro sa Diyos. Dahil gusto ng Diyos na tayo'y mabigyan ng buhay na ganap at kasiyasya dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, gumising ka na. Gumising na tayo sa katotohanan. Gumising na tayo sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po hawak nila ang bit. Hawak nila ang kanilang kasinungalingan at pangungurakot. Ang hawak po natin ay ang Diyos. Ang hawak po natin ay Ebanghelyo. Ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin sapagkat nasa Ebanghelyo ang tunay na kaligtasan. At kung tayo'y matapat sa Diyos, tayo'y nananalig sa Kanya at nagsasaksi sa katotohanan ng Diyos na sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos.